Welcome back to our channel. May panibago tayong exciting na balita tungkol sa modernization ng ating Philippine Air Force. Kahapon, isang major development ang kinumpirma mismo ng mga opisyal sa Camp Aguinaldo. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. May bisita mula sa South Korea, at hindi lang ito basta courtesy visit. Yes mga kababayan, nakumpirma na kahapon na ang mga opisyal ng Korea Aerospace Industries o KAI ay dumalaw mismo sa headquarters ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Ang dahilan, isang napakahalagang milestone para sa Philippine Air Force. According to South Korean media, a contract has officially been signed para sa pagbili ng 12 bagong FA-50 Fighting Eagle Light Combat Aircraft. Ang halaga ng deal na ito, umaabot sa $700 million. Hindi pa man ito ina-announce ng DND or ng Malacanang, pero sa dami ng sources mula sa Korea na nag-uulat ng parehong balita, mukhang kumpirmado na talaga ito. So ano nga ba ang FA-50? At bakit ito importante para sa ating Air Force? Ang FA-50 Fighting Eagle ay isang light combat aircraft na gawa ng KAI in partnership with Lockheed Martin. Based ito sa T-50 Golden Eagle na trainer aircraft, pero ang FA-50 ay combat ready. May capability ito to carry precision-guided munitions, air-to-air missiles, at bombs. May radar, may targeting systems, and it can perform ground attack and interception missions. Right now, the Philippine Air Force already operates 12 FA-50PH aircraft na na-deliver noong 2015 hanggang 2017. Sila ang current workhorse ng PAF pagdating sa air interdiction and pilot transition training. Pero ito, bagong-bago. Hindi ito upgrade, hindi rin ito repair. Ito ay brand new aircraft, a second batch. At ayon sa report ng Korean press, contract signing happened just yesterday. Ang tanong, anong variant ang in-order natin? Block 10 lang ba tulad ng existing FA-50PH? O yung upgraded Block 20 configuration na mas advanced? As of now, wala pang confirmation kung Block 20 nga ito, pero malaking posibilidad. Bakit kamo? Kasi almost lahat ng bagong orders sa KAI ngayon ay naka-Block 20 configuration na. May mas modernong radar, better data links, mas malawak ang range ng weapons na pwedeng dalhin, kasama na ang M120 AMRAAM missiles kung approved. Isa pa sa mga tanong, kailan ay deliver ang mga ito? Walang specific date na binanggit sa mga ulat, pero kung ibabase natin sa track record ng KAI, mabilis silang mag-produce. Yung ibang countries na nag-order lang ng FA-50 recently, within 2 to 3 years may delivery na agad. So if the deal was signed now, possible na ang unang batch ng FA-50s ay ma-deliver by 2026. Bukod sa mga bagong eroplano, magandang pag-usapan din kung anong implikasyon nito sa training, logistics, at interoperability ng ating Air Force. Unang-una, ang pagdagdag ng 12 pang FA-50s ay nangangahulugan ng pangangailangan ng mas maraming piloto, ground crew, at maintenance personnel. Ibig sabihin nito ay mas maraming training slots ang kailangang buksan, lalo na para sa mga bagong piloto na gustong mag-transition mula sa turboprop aircraft tulad ng SF-260 o Super Tucano papunta sa jet-powered platforms. Hindi madali ang proseso ng pilot conversion, pero dahil pareho ang aircraft type sa dati ng ginagamit ng PAF, mas mabilis ang familiarization at mas mababa ang training costs compared sa kung ibang klaseng eroplano ang binili. Pangalawa, logistics and maintenance. Isa sa mga kalakasan ng FA-50 ay ang pagiging logistics-friendly nito. Dahil may existing fleet na tayo ng FA-50PH, meron na tayong supply chain, maintenance know-how, at mga parts inventory. Hindi ito tulad ng pagbili ng entirely new system kung saan from scratch ang lahat, training, tooling, support infrastructure. Ito rin ang dahilan kung bakit nakatipid tayo sa oras at pera. Hindi kailangan ng entirely new setup, kaya mas mabilis itong mapapaservice at magagamit agad for missions. Pangatlo, interoperability. Tandaan natin na ang FA-50 ay may components at systems na compatible with NATO and US-made equipment. Dahil dyan, mas madali tayong makakipagtulungan sa mga allied forces,
lalo na sa joint exercises tulad ng Balikatan at Cope Thunder. Kung upgraded Block 20 variant nga ang nakuha natin, then mas malaki ang chance na makagamit ito ng mas advanced data link systems tulad ng Link 16. Ibig sabihin, mas madali itong mag-coordinate with allied aircraft gaya ng F-16, F-35, at maging surveillance drone sa rehiyon. So sa kabuuan, hindi lang basta dagdag eroplano ito ay investment sa capability, readiness, at international cooperation ng ating Philippine Air Force. Ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, madadagdagan na agad ang fleet ng ating Philippine Air Force ng 12 more jets. This is a big win para sa PAF. Bakit? Right now, kulang na kulang ang ating air assets. 11 na lang ang FA-50s natin. Kung magkaroon ng sabay-sabay na maintenance, or kung may ibang hindi operational, nababawasan agad ang ating readiness. Pero with this new batch of 12, doble na agad ang bilang. Mas maraming assets for patrol, training, deterrence, and actual combat missions. Makakatulong din ito sa transition ng ating mga pilots habang hinihintay natin ang mas advanced platforms. Importante ring i-emphasize ito, this FA-50 acquisition is not a replacement for the Multirole Fighter Acquisition Project. Magkaibang proyekto ito. Ang MRF project ay para sa mas advanced na fighter jets tulad ng F-16 Block 70, 72 at ng JAS-39 Gripen E/F. Yun ang tinatawag na 4th generation plus multirole fighters na kayang makipagsabayan sa mga jets ng ibang bansa. Itong FA-50 deal ay complementary, pampalakas ng numbers at capability habang wala pang final decision sa MRF program. At habang tumatagal ang evaluation sa MRF dahil sa funding issues and defense priorities, at least hindi idle ang modernization effort natin. So mga kababayan, what do you think about this development? Excited na ba kayo na makita ulit ang bagong batch ng FA-50 sa Philippine skies? Para sa amin, this is a great move. It may not be the top-tier fighters we've been hoping for, pero at least, we are moving forward. Abangan natin kung kailan i-announce ng DND ang official details. Malaking possibility na isama nila ito sa susunod na public report or anniversary celebration. Maraming salamat sa panunood, don't forget to like and subscribe, at e-share ang video na ito kung gusto ninyong mas maraming Pilipino ang ma-update sa military modernization ng ating bansa. Kita-kits ulit sa susunod na episode. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!